Maraming kwento ang kumakalat sa social media. Maraming bersyon, maraming sabi-sabi, maraming haka-haka. Marahil pamilyar na sa inyo ang nangyari noong Enero 1, 2026 sa sitio Mamara, Abra de Ilog. Ngunit ito ang versyon ng mga direktang nakasaksi. Ito ang Truth Files. Kinabukasan, pagkatapos ng engkwentro January 2 at around 2 p.m. noong araw ng January 2, ang tropa ng 5th Scout Ranger Battalion ay nakarecover ng isang bangkay ng isang hindi pa kilalang babae that time. So, napag-alaman, after identification, na i-coordinate po ito sa ating SOCO. So, nagkaroon sila ng crime scene investigation and then na-recover din po yung mga pagkakakilanlan ng tao. So, nakilala po yung bangkay, nakumpirma na siya ay si Jerlyn Doydora na taga Manila. Isa lang si Jerlyn sa libo-libong kabataang nagiging biktima ng karahasan at panlilinlang ng CPP-NPA-NDF. Pare-pareho po ang nangyari sa amin. Ang pattern po ng recruitment ay pare-pareho. Niligawan ang anak namin para isali sa organisasyon, galitin ang puso sa gobyerno. Katulad na nangyari sa akin, ginalit ang puso hanggang sa nag-rally-rally. Sila yung pinapauna sa mga rally. Hanggang sa galit na ang puso, inakyat po. 16 years old na ni-recruit, 18 years old inakyat sa kabundukan. Pare-pareho po na anibersaryo ng CPP na December 26. At isasali sa mga immersyon. Ang paalam kay Ma'am Gina, immersion. Kay Ma'am Merlinda is camping. So, pare-pareho, iba-iba lang ng tawag. Ngunit same pattern na idadalhin sila sa kabundukan. Yung nandito po, larawan po kung paano natiterror grooming ang mga kabataan. Ang anak ko hanggang ngayon nasa kulungan. Hirap man dalawin dahil nasa agusan. Ang anak ni Ma'am nasawi. Ang anak ni Ma'am missing pa rin. At marami pa rin sa hands of our children ang nawawala 10 taon, 9 taon, at maraming ina na nagkakaroon ng sakit ng depression. So ito yung mga biktima, kabataan, pamilya, na patuloy paulit-ulit na lang na binibiktima. Ang nais ko lang po makarating sa mga nataong nag-recruit po, sa mga nagre-recruit po, tigilan nyo na po yan. Maawa po kayo sa mga magulang, lalo na po na nagpapakahirap para kayo paaralin. Lalo na po ako na isang OFW na pinili namin mag-ibang bansa para tustusan namin yung pag-aaral ng mga anak. Huwag niyo pong sayangin yun. Huwag niyo pong pabayaan na nakawin lahat yung mga pangarap niyo. Maawa po kayo sa mga magulang niyo. Napakasakit po sa isang magulang mawala ng isang anak. Ako, lalo na ako na OFW. Alam ko, pag uuwi lang ako sa Pilipinas, gusto ko kayong mayakap. Gusto ko yung alam kong masaya akong uuwi. Pero bakit ngayon, uuwi ako na bangkay ang anak ko? Hindi ko pa matatanggap yun. Napakasakay sa isang nagtiis kaming mawalay. Mawalay sa mga anak namin. Para lang ibigay namin yung pangangailangan mapag-aral. Tapos ganun lang niya kukunin yung buhay ng anak ko. Hindi ko po maisip na magagawa. Ang bawat kabataan, bawat pamilya ay karapat-dapat sa seguridad, kapayapaan at kinabukasan. Sa panahong mabilis ang impormasyon at madaling baluktutin ang mga kwento, may responsibilidad tayong alamin ang totoo. Hindi lahat ng kwento ay buo at hindi lahat ng viral ay totoo. Sa Kalinaw News, binibigyang halaga ang konteksto, ang mga detalye at ang boses ng mga taong direktang naapektuhan. Ito ang Truth Files.